Mag-aalas 2 na noon ang madaling araw nang pag-aabot si Chin habang nakasakay siya sa bus pa uwi. Mahaba ang biyahe niya mula Baclaran hanggang Fairview. Buong linggo siyang stayin sa negosyo ng kapatid niya kung saan siya namamasukan, pero kapag weekends ay umuwi siya sa kanilang ina. Dahil alanganing oras na, halos walang tao sa the aircon na bus na sinakyan niya. Pumikit siya at natulog, kip-kip ang kanyang bag. Naalimpungatan siya nang marinig niya ang pagdahak ng isang tao na malapit sa kanyang kinauupuan. Napadilat siya. Nakita niyang mayroon ng babaeng nakaupo sa katapat niyang upuan na kanina ay walang umuuko pa. Dumadahak ito na parang may nakabara sa lalamunan. Pumikit uli siya, pero lumakas ang pagdahak nito. Ngayon ay parang na itong susuka na hindi maintindihan. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niyang hawak-hawak nito ng marilang tiyan at halos masuka-suka na ang babae, pero pinipigilan ito. Napatingin ito sa kanya. Nakita niyang namumula ang mga mata nito. Lumalaki ang mga butas ng ilong nito at naglalaway na tila hindi nito makontrol dala ng pagnanais nitong sumuka. Tumahak na naman ito. Bumuka ang bibig nito at nagkorteng O. Lumabas ang dila nito na sa tingin niya ay masyadong mahaba kaysa sa normal na haba ng dila. Nangingitim iyon. Nandiri siyang bigla sa babae. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang bag at hindi makakilos sa kanyang kinauupuan. Hirap na hirap man ito. Sa tingin niya ay hindi niya ito kayang alukin ng tulong dahil natatakot siyang lumapit dito. Tumingin pa uli ito sa kanya sa kamuli na namang tila kinukumbulsyon dala ng pagnanais nitong sumuka. Maya-maya ay kumalma ito ng sandali. Pinunasan ito ng kamay ang bibig sa kabahagyang umiti sa kanya. Nasobrahan yata ako ng kain. Hindi siya nakakibo sa sinabi nito. Pagkatapos magsalita ay dumuwal ito. Tila hindi na ito napigil ang sarili. Napangiwi siya sa matinding pandidiri sa ginawa nito. Kumalat ang suka nito sa saing. Doon siya parang tauhan. Tumayo siya para lumipat ng ibang mauupuan, ngunit bigla rin siyang natigilan. Napayuko siya at nakita niya kung anong isinuka ng babae. Buo-buo pa ang mga mata, lamang loob at mga maliliit na daliring nagkalat sa sahig. Nakayuko ito at hindi na siya pansin. Magulo na rin ang itsura nito. Pagkatapos umuka, bumaba ito sa sahig ng bus. Nandiri siya ng kainin uli nito ang isinuka nito. Siya naman ang napaduwal. Nagmamadaling iniwan niya ang babae na abala sa ginagawa nito. Pumara siya at nagmamadaling umibis ng bus. Pagsakay niya sa ibang bus, nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Alam niyang hindi sila nanaginip nang makita niya ang babae. Pero nang bumaba siya, ay tila hindi man lang ito napansin ng konduktor at ng driver. Siya lang ba talaga ang nakapansin dito? Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang ito, pero malakas ang kutob niya na hindi ito tao. At nasobrahan pa raw ito ng kain. Nangilabot siya at nagpasalamat na lang dahil naimpatsa ang babae. Kaysa naman gumitong ito nang makasakay niya ito sa bus. Naging usap-usapan ng malagim na kamatayan ni Arturo Mendez, isang guro sa St. Mary's Academy. Sa labi ng isang hotel naganap ang pangyayari, kaya nakuhanan ng security camera ang nangyari kay Arturo. Habang naglalakad papunta sa main door, ay parang biglang may naramdaman itong kakaiba sa katawan nito. Pinagpawisan ito at biglang tila hindi mapakali. Palingalinga ito na parang may hinahanap at kinatatakutan. Maya-maya ay tila nahilo ito. Kumapit to sa nakasalubong na lalaking guest ng hotel. Inalalayan naman ito ng lalaki. May itinanong ito kay Arturo. Maya-maya ay biglang umusok ang katawan ng huli. Nanlaki ang mga mata ng guest. Sa kabiglaan ay napasigaw ito at nabitiwan ito si Arturo. Nakuha nang nangyari kay Arturo ang atensyon ng iba pang tao sa lobby. Nagkagulo ang mga ito nang makita ng mga ito si Arturo. May mga nagsigawan at tumakbo palabas ng hotel. Marahil ay iniisip ng mga ito na parang bombang sasabog si Arturo. Ang ilan namang malalakas ang loob ay nanatili sa lobby. Nasaksihan ng mga ito ang pagliyab ng katawan ni Arturo. Unting-unting nilamon ng apoy ang katawan ng lalaki habang panay ang hiyaw at panaghuy nito. Isang gwardya ang kumuha ng fire extinguisher, ngunit huli na para apulahin ang apoy. Natusta na ang buong katawan ni Arturo. Parang kahoy na naging uling ito. Matinding sindak ang nakabada sa mukha ng mga nakasaksi sa pangyayari.
Dahil sa kasalanan ng Bedyo, lumabas sa mga balita sa telebisyon ang pangyayari na sadyang pinalabo ang kuha ng katawan ni Arturo. Ngunit sa internet ay lumabas ang uncensored video ng pagkamatay nito. Binisita ng maraming internet surfers ang naturang site. Base sa video, walang posibleng pagmula ng apoy. Bigla na lamang naglibiyab ang biktima na ikinatupok nito. Ayon sa investigasyon, may kalaguyo itong kinatagpo sa hotel. Ang sabi ng ilang relihiyosong tao, makasalanan daw si Arturo, kaya pinarusahan ito ng langit. Buhay pa raw ito, ay sinusunog na ang kaluluwa nito sa impyerno. Ang sabi naman ng mga siyentipiko, maaaring ang nangyari kay Arturo ay isang kaso ng spontaneous combustion. Maaaring nagkaroon daw ng chemical imbalance at nagresulta sa pagliyab ng katawan nito. Si Imelda ay isang high school student at estudyante niya si Arturo Mendez. Paboritong guro niyang lalaki. Bagaman ang ilabot at nalungkot siya sa sinapit ng kanyang guro, hindi niya maiwasang mainis nang malaman niyang may ibang babae ito. Ang akala niya ay isa itong huwarang padre di pamilya. May ibang teorya ang kanyang lolo tungkol sa sinapit ng kanyang guro. Ikinuwento nito yun sa kanya habang naghahaponan sila. Biktima ng manarapong ang guro mo, Imelda, sabi nito. Manarapong, isa iyong nag-aapoy na espiritu. Hindi kita maintindihan, lo. May iba't ibang klase ng ligaw na espiritu sa mundo. Isa sa mga iyon ang manarapong. Ayon sa kwento, may isang babae noon na nagpakamatay nang matuklasan niyang niloloko siya ng kanyang asawa. May iniwan siyang sulat sa kanyang tiyuhin na isang mangkukulam. Maraming alam ito tungkol sa karunungang itim. Ang bili ng babae, sunugin ang kanyang bangkay at ipaanan sa dagat. Hindi pa uso noon ang cremation. Nasa isang liblib na baril sila, kaya halos walang pakialam ang mga otoridad. Habang sinusunog ang bangkay na nakalagay sa balsa, ay nagsagawa ng orasyon ng kanyang tiyuhin. Pinabaunan ito ng karunungang itim ang bangkay ng pamangkin. Naging nag-aapoy na espiritu ang pamangkin nito. Magmula noon, nagsimula na ang lagim na dala ng manarapong. Nawala na siya ng ganang kumain. Nakuha na ang interes niya ng kwento ng lolo niya. Paano po lumalabas ang manarapong? Tumayo ito. Nagtungo sa kwarto. Nang magbalik ito sa mesa, ay may hawak na itong libreta. Nakasulat dito ang paraan at orasyon kung paano matatawag ang manarapong. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, magsiga ng mga dahon at sanga ng ipil kasabay ng pag-uusal ng isang orasyon. Kapag natapos na ang orasyon, kailangang banggitin ng 10 beses ang pangalan ng lalaki o babaeng dapat salakayin ng manarapong. Lalabas mula sa siga ang manarapong para siyang isang taong apoy. Hindi siya nakikita, pero nararamdaman ang init niya. Niyayakap niya ang taong sasalakayin niya hanggang sa masunog at matusta ito. Kahit sino po ba'y pwedeng salakayin ng manarapong? Hindi. Iyong mga taong nangangaliwa sa asawa lamang ang binibiktima nito. Naaamoy niya ang mga ito. Biktima rin kasi siya ng panloloko ng asawa. Kung tatawagin ng manarapong ng walang dahilan, o gusto lamang siyang gamitin sa paghiganti sa ibang dahilan, hindi siya kikilos. Baka ang tumawag pa sa kanya, ang yakapin at tustahin niya. Hindi maalis sa kanyang isip ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa manarapong. Kung totoo yun, at kung maraming nakakaalam ng orasyon, marahil ay maraming babae at lalaking hihingi ng tulong sa manarapong. May mga kakilala siyang pinagtaksilan ng asawa. Kung nagagawang maghiganti ng mga iyon, hindi marahil magdadalawang isip ang mga ito na gamitin ang manarapong. Kung naglalaro ng apoy ang kabiyak, mas magandang matapos ang kawalang hiyaan nito sa pamamagitan ng literal na apoy. Nang hapong iyon, ay umuwi si Imelda sa bahay nila bago sumapit ang 5:00 ng hapon. Dumiretso siya sa pinagtataguan ng kanyang lolo ng itim na libreta. Kinuha niya iyon. Kasunod niyon ay namita siya ng mga dahon ng sanga ng ipil sa bakuran. Sinigaan niya ang mga iyon. Habang nagniningas ang ipil, ay inusal niya ang orasyong nasa libreta para tawagin ang manarapong. Nasa gitna siya ng pag-oorasyon nang biglang lumakas ang apoy ng siga. Para sa kanya, silya ng iyon na narinig ng manarapong ang panawagan niya. Nang matapos siya sa pag-usal ng orasyon, ay inusal niya ng 10 beses
ang pangalang Maria Luisa Balanag. Mula sa usok ay unti-unting may nabuong tila figura ng apoy. Nilipad ng hangin ang usok hanggang sa pumasok ayun sa bahay nila. Hindi nagtagal ay narinig niya ang hiyaw at palahaw ng kanyang ina. Tulungan ninyo ako, ang init, para akong sinisilaban. Nang silipin niya ito, ay tarantang-taranta ito. Tila hindi nito malaman kung anong parte ng katawan ang hahawakan. Sigaw ito ng sigaw. Nakaramdam siya ng awa rito. Ngunit wala siyang ginawa, kundi panoorin ang nangyayari dito. Alam na niya kung ano ang kahihinat na nito. Sa internet ay napanood niya ng buo ang kinasapitan ng kanyang guri. Unti-unting umusok ang katawan ng kanyang ina. Kasunod niya na inimula at nagsimulang magbaga ang buong katawan nito. Maya-maya pa ay nagliyab ito. Mabilis na kumalat ang apoy sa buong katawan nito. Parang halimaw ang apoy na lumalangon sa buong katawan nito. Mabilis na natusta ang katawan nito. Nang bumagsak ito sa sahig, ay wala na itong buhay. Unti-unting humina ang apoy. Walang ibang napinsala iyon, kundi ang katawan ng kanyang ina. Nagmistulang kahoy na uling na nagkabali-bali at nagkapira-pira sa katawan nito. Kung titingnan lamang at hindi daraan sa siyentipikong proseso, hindi na ito makikilala pa. Pinagkaguluhan ng media ang nangyari sa kanyang ina. Tulad ng nangyari sa kanyang guro, ang teorya ng siyentipiko ay isang kaso ng spontaneous combustion ang nangyari sa kanyang ina. Pero taliwas doon ang paniniwala ng kanyang lolo. Para dito, isang manarapong ang pumatay sa kanyang ina. Ayon pa rito, may hinala itong siyang tumawag sa manarapong para patayin ang kanyang ina. Alam ko kung gaano kalaki ang galit mo sa mama mo, Imelda. Sabi nito, nagpapakahirap sa pagtatrabaho sa Saudi ang papa mo. Pero ano ang ginagawa ng mama mo? Naglalandi siya. Nagpapakasarap siya sa piling ng kabit niya. Niloloko niya ang papa mo. Kung nagawa mo man iyon, hindi kita masisisi. Sobra na rin kasi ang mama mo. Niyakap niya ito bilang pagpapasalamat sa pangunawa nito.